Kala natin pag abroad, trabaho lang iniisipin. Pero hindi, kailangan mo rin ng tamang apps para mas maging madali ang buhay OFW. Ay di madali, kaya dapat sipagan. Kailangan araw-araw lumaban. Dapat laging may tiyaga, para sa pangarap ay magagawa. Siya ang magbibigay inspirasyon. Romel Iway ang kasama nyo. Romel Iway, sa pangarap tayo ay patungo. Alright, hi everyone, what's up Cubs? So, welcome back to my channel. My vlog for today na isi-share ko is ang mga app na ginagamit ko para mawala yung boring sa buhay. Kasi alam mo naman, pag nasa abroad ka, talagang napakahirap. So, meron akong 7 bagay na isi-share sa inyo na usually yun ang ginagamit ko para na mawala yung pagka-boring. Kasi alam nyo na, pag nasa abroad, masarap lang yung pakinggan. Pero sa likod yan, isang bangungot na napakahirap. So, ganito. Sana makatulong to sa inyo ang ginagamit ko na app. So, usually, number 1 ang ginagamit ko na apps para sa communication. So, 1 for communication sa pamilya. Yun ang pinaka the best at importante. So, unang-una, syempre, connected sa pamilya. So, example, ginagamit ko yung Messenger. So, Messenger kasi, sa akin lang, yan yung ginagamit ko dahil sabihin mong kahit nasa malayo ka, pero isang tawag mo lang, parang nasa tabi mo na. Natabi mo na silang lahat at malaking tulong ito. Lalo na sa mga naho-homesick. So, yun ang ginagamit ko. So, usually, marami namang apps na pwede nyo gagamitin. Like WhatsApp, Viber, ano pa yan. Pero sa akin, ito lang ginagamit ko. Yun yung 1 natin. So, apps number 2. Alam nyo naman, dahil nasa trabaho ka, pinaka mahirap yung oras mo. So, kailangan mong makonsume lahat dahil nagtatrabaho ka. So, sayang yung oras na lumalabas ka dahil may hinahabol kang trabaho o wala kang time sa paglabas. Yung ginagamit ko naman para sa money transfer. Yun yung apps. Number 2 natin ang ginagamit ko is online banking. So, bigyan ko kayo ng mga tip dahil lahat ng mga or saan kang country ngayon, hindi ko alam kung saan ka, pero pwede mo namang sabihin. Usually, nag-open ka na ng bank account para doon ilagay yung sahod mo. So, usapin mo yung bangko na kailangan mo ng online. So, ngayon, pag meron ka ng online banking, mas napadali mo ang pagpapadala dahil doon. At isa pa, mas easy sa'yo. Kahit habang nagtatrabaho ka, pwede kang kumonsume ng 5 minutes pinakamataas. Through online, makasend ka na ng pera. Isa pa diyan, napakadali. Ma-check mo yung milyones mong pera na nasa bank account mo. Napakadali rin dahil sa online bank. Either kung wala naman, kung saan ka na country ngayon, pinakamadali, lumabas ka. Pumunta ka sa mga remittance. Yun. So, sa remittance, nandoon na lahat. Usually, sabihin na natin kahit parang pinopromote na. Sabihin na lang natin. Mga usually sa Cyprus kasi nagamit ko doon is mga Masari. Pagdating ko naman dito, ang ginagamit ko is online banking. So, napakamaraming apps na pwede mong gagamitin. Or either World Remit, Wise, mas mabilis, mas mura ang pace kumpara sa mga tradisyonal na padala center, pwedeng diretso sa bank mo or sa GCash. Napakadali yun. Yun yung number 2. So, app number 3, yun yung mobile banking. Dahil dito sa abroad kasi, yung mobile banking, halos lahat yun ang ginagamit. Kahit nasa Pilipinas, ganun din. Mobile banking na online. So, mas madali mag-check ng balance, magbayad ng bills, mag-transfer ng pera. Napakabilis niya. Tapos, less hassle pa. So, alright. Vlog na to is hindi masyadong mataas. Ma-excel lang to. Para this is my personal experience na ginagamit ko. Kaya isi-share ko rin sa mga baguhan ng mga OFW na gustong mag-abroad. So, meron na kayong idea, hindi na kayo mahirapan. Alright, apps number 4, navigation map, Google Maps. Lalo na kung bagong dating ka, maligaw ka talaga. Tulad ko sa akin dito, pagdating ko sa island, talagang nahilito ako. Pero dahil sa mga apps na yan, mas na mapabilis, mas napadali, pupuntahan mo. Google Map or Waze, sobrang lifeswear nito. So, bus, mga router, o anong biyahe, saan, mas napadali. Download mo lang yan, pati sa cellphone siguro, meron na yan. Yung mga apps ng cellphone, meron na yan. Pindutin mo lang. Type mo lang doon kung saan ka gustong pumunta. Let's say, punta ako ng Boston, Miami, o saan mo kayo, lugar. Type mo lang siya. Bilis lang. So, dadalhin ka niya.
na walang pamasahe. Hindi mo na kailangan magtanong. Usually yun ang ginagamit ko rin kung bago ako rito. Dahil hindi ko pa alam saan to, yung lugar na to. Search ko lang, dalhin ka niya. Napakabilis. Alright. So, kailangan mo lang mag-scroll up. So, at least, meron na kayong ideya na kunting ideya na sinishare ko sa inyo. So, ito na naman yung mga apps na food delivery. Usually kasi pagod ka sa trabaho, hindi ka na magluto, gusto mong kumain, pero tamad ka. Mas pinadali sa mga apps pa rin. Pero dito sa island na to, sa Bermuda, kung saan ako ngayon, meron sila ditong apps na yung Sargasso. Yun yung delivery dito sa lahat ng mga bagay na bibilhin mo. So, depende pa rin yan sa country, pero pwede mong sabihin ang mga food delivery apps na dito tulad ng amin is Sargasso. Yun yung napakabilis. Sobrang convenient. Ihatid lang sa bahay mo. May kakatok sa'yo. Kukuha ng bayad. Kapalit ang pagkain na in-order mo. Yun ang mas mabilis. So, kung di ka tamarin, gusto mong makasave, magluto ka, kabayan. Alright. Apps number 6 tayo. So, ito usually, di ko talaga siya ginagamit dahil bumibili ako. Malapit naman ako sa city. So, napakadali lang. Walking distance lang. Pero, applicable to sa mga malayo, sa mga kababayan natin. Kailangan mong mag-download or baka kailangan mo tong apps na to. Shopping app. Ubos ang ipon, aray mo. Alright, so pang araw-araw na needs mo, pwede kang mag-order ng groceries, damit o mga gamit, bahay, online, laking tipid sa oras. Yun ang nakatipid ka sa oras. Marami yan sa atin, ano ba yun? Pilipinas, ano yan? Shopee, Lazada, dito naman, Amazon, ano pa yun? Basta marami, pero di ko siya ginagamit. So, app number 7, work and productive. So, para organize, tulad ko, OFW Live. Example, Google Keep Note, right? So, para, nito, kung makalimutin ka. Google Calendar, alarm apps. Yung alarm lang ang palagi ko rin ginagamit. Dahil siya ngayon, palaging gumigising sa akin. At Panginoon, salamat. Every 6:30, bigla ka na lang bumangon, ginising ka. Yun ang pinaka gamit ko, alarm. Para hindi ka makalimot. May trabaho ka pala. Or may notes kang dapat. Or may mga appointment ka na dapat puntahan. So, kailangan nakalagay yan doon para schedule mo mabilis. Kung mga importanteng mga date mo. Pero mga may asawa na, wala nang date sa labas yan. Kadate natin sa Pilipinas. Alright, so ang pinaka talagang ginagamit ko usually, minuto, oras na tanggal ng aking mga pagod. Itong pinanood mo, YouTube app. Yun yung mga ginagamit ko na talagang consistent everyday night. Ito ako manonood or kung gusto mong may bayad, mga Netflix, Spotify. Pero kung maka-Netflix ka, lahat ng mga search mo na movie na parang nasa film mo, Pilipinas ka lang. Okay yun, Netflix. Pero kahit sa YouTube naman, lahat mayroon na rin. Mga online. Alam nyo naman yun. Diba, mga kabayan? So, dito ako nanonood ng mga Filipino show para kahit papano, feeling nasa Pilipinas ka. Lahat naman online. Like PBA. Nood ako, mahilig ako sa basketball o online. Napakabilis. So, yun lang. Life tip segment. Hindi lang trabaho ang kailangan pag OFW. Kailangan mo rin ng tools mo sa abroad. Ang tamang apps, malaking organized, connected, at less para malis yung stress. Okay? So, bayan, i-comment mo naman kung anong apps ang ginagamit mo ngayon. Kung nasaan ka, lupalop ng mundo, kung saan ka ngayon na nag-abroad or saang bansa ka, ng mga kadalasan mong ginagamit para rin makita sa ating ibang kababayan. Comment mo. Don't forget to like and share at subscribe na rin. Dahil ang video natin, lahat ng mga viewers, 97% not subscriber. Subscribe, kabayan. Thank you. Have a good day, everyone. So, today's my day off. Ito pala yung City Hall nila. Tawid tayo. Traffic dito palagi.